Ang mga aralin sa video na ito ay una, ano ang tekstong expository? Ikalawa, mga halimbawa ng tekstong expository. At ang ikatlo, mahalagang tanong at sagot sa pagsusuri ng tekstong expository. Dumako tayo sa unang bahagi ng aralin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tekstong expository? Ayon sa module na aming nabasa, ang tekstong expository ay mga sulating nagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa agham, kasaysayan at agham panlipunan. Ang layunin nito ay magbigay ng dagdag na kaalaman sa mambabasa kaugnay sa mga bunga ng pananaliksik, pagsusuri, pagluluto o anumang mahalagang paksa. Malaking tulong sa makatuwid ang teksto upang magkaroon ng kamalayan ang bawat mambabasa sa mga totoong kaganapan noon at sa kasalukuyan. Ito ang magbibigay daan upang mabalanse ang kanilang pananaw o alam tungkol sa isang bagay. Kilalanin natin at tukuyin ang mga halimbawa ng tekstong expository mula sa module na ating nabasa. Unang halimbawa, journal. Publikasyon ito ng mga siyentipikong pananaliksik at pag-aaral na maaaring matagpuan sa online o sa mga silid-aklatan. Ang mga peer-reviewed journal ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga dalubhasa bago mapahintulutang malathala. Kalimitang ang mga paksa ng artikulo ay may kaugnayan sa kasaysayan, kultura, lingwistika, agham, matematika at iba pa. Ang kabuuan ng artikulo sa journal ay mababasa sa abstract nito na nagpapakita ng kabuuan ng lagom ng pananaliksik. Ikalawang halimbawa, personal na sanaysay. Ito ay uri ng sanaysay na tumatalakay sa aktwal na karanasan ng manunulat sa kanyang buhay. Halimbawa nito ay ang 6 na Sabado ng Beyblade na isinulat ni Ferdinand P. Sigan Harin na tumatalakay sa naging karanasan ng manunulat at ng anak niyang namatay sa kanser. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang may taning na ang buhay, ngunit nagpakita ng katatagan at positibong pananaw. Sa ama na ginawa ang lahat, madugtungan lamang at mapasaya ang kanyang anak. Bagamat malungkot ang naging wakas, naibahagi naman ito sa mga mambabasa ang halaga ng buhay at oras para sa mga mahal natin sa buhay. Noong 2005 ay nagwagi ng ikalawang gantimpala ang sanaysay sa Don Carlos Palanca at naisalin sa English ni John Lamar C. Toledo noong 2023 sa pamagat na 6 Saturdays of Beyblades and Other Essays sa ilalim ng Penguin Random House C. Ilan pa sa halimbawa ng kalipunan ng mga personal na sanaysay ay Connect the Dots ni Hinaro Goho Cruz at ang It's Raining Men's ni Beverly Wico C. Ikatlong halimbawa ay kasaysayan. Paglalahad ito ng mga bagong konsepto o argumento hinggil sa mga impormasyong historikal. Ginagamit ang mga artikulo sa mga diskursong may kaugnayan sa agham panlipunan. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga pampleto kaugnay sa martial law, anti-terror law at mga panukalang batas na ikinakampanya pa lamang sa publiko. Ang ganitong uri ng teksto ay makakatulong upang mabatid ng karamihan ang kasaysayan ng isang bayan o bansa. Maaari itong maging inspirasyon at halimbawa sa maraming kabataan upang mapahalagahan ang ating bayan dahil mababatid nila ang sakripisyo ng ating mga ninuno noong unang panahon sa pamamagitan ng teksto. Ang ikaapat na halimbawa ng tekstong expository ay heograpiya.
Nagbibigay ito ng impormasyon sa lokasyon ng isang lugar, pasyalan o parke at nanggabay kung papaano mararating ang nasabing lugar. Tinatalakay rin sa artikulo ang uri ng transportasyon na magagamit sakaling pupuntahan ang isang lugar, pati na ang mga atraksyon na matatagpuan dito. Ikalima, recipe. Ito ang nagsisilbing talaan ng mga pamamaraan kung paano lulutuin ang isang uri ng ulam o putahe. Kasama sa listahan ang mga sangkap na kakailanganin na maaaring makatulong sa sinumang interesadong magluto. Iyong nabatid ang iba't ibang halimbawa ng tekstong expository. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang tanong at sagot bilang pagsusuri ng tekstong expository. Unang tanong, bakit mahalaga ang mga tekstong expository? Maaari mong maging gabay ang sagot na narito. Hindi lamang nilikha ang anumang teksto upang may basahin. Ito'y naglalayong magbahagi ng makabuluhang impormasyon at maglibang sa tao. Ang maipabatid ang mga mahahalagang kaganapan sa mundo at estado ng mga tao ukol sa anumang usapin ay naihahatid ito ng iba't ibang halimbawa ng tekstong expository. Ang bawat halimbawa ng tekstong expository ay may kanya-kanyang adhikain, estilo at pamamaraan upang makatulong sa makabuluhang diskurso, mga paglilinaw, iba't ibang pagtalakay at pagsusuri tungkol sa mga bagay-bagay o kaganapan. Mahalaga ang mga ganitong uri ng babasahin upang higit na mapag-isipan at mabalansin ng mga tao o mambabasa ang samot-saring impormasyon na kanilang nakakalap. Ikalawang tanong, ano ang ambag ng iba't ibang tekstong expository sa pagpapalaganap ng impormasyon? Maaari mo muling maging gabay ang sagot na narito. Ang iba't ibang tekstong expository ay may layong maghatid ng makabuluhang impormasyon o pagtalakay sa mga bagay-bagay o kaganapan sa ating paligid mula sa pinakasimpleng usapin hanggang sa komplikadong diskurso. Sa panahong marami ang nagpapakalat ng maling impormasyon, balita at pangyayari, marahil isa ito sa makakatulong upang maiwasan ang maling konsepto at maaaring mas malinaw nilang mapagtatanto ang mga bagay-bagay o kaganapan sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang kakayahan at paraan upang maunawaan ang isang bagay, kaya malaki ang maitutulong ng iba't ibang halimbawa ng tekstong expository ukol dito. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.